Proyekto Helmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang SPO2 Scorpio. Yan ang tawag sa akin. Ang karanasan kong ito ay tungkol sa pinagdaanan ko at kung paano kami nakipaglaban sa mga tinatawag nilang aswang. Isa akong babae at masasabi kong wala akong kinatatakutan. Kung sa katotohanan lang, matapang ako at walang inuurungang laban. Sa katunayan, isa ako sa nakipagbakbakan sa Marawi at masasabi kong yun ang unang karanasan ko sa buhay ko. Na ang akala ko ay yun na ang pinakabrutal na away na napuntahan ko. Nung natapos ang gera sa Marawi, isa ako sa mapalad na nakauwi sa pamilya ko na buhay. Kaya masayang-masaya ako noon at ang buong pamilya ko. Halos 2 linggo din ang nakalipas na bakasyon namin bago kami binigyan ng panibagong misyon sa lugar naman ng Panay. Taga-Panay ang nanay ko at taga-Dumaguete naman ang tatay ko. Kaya nakatira kami sa Santa Catalina na sakop ng Dumaguete. Bago kami umalis ay sinabi ng nanay ko na mag-ingat kami sa lugar na pupuntahan. Dahil hindi lamang mga tulisan ang kalaban namin doon, kundi isang uri ng mga mapanganib na tao, katulad ng mga aswang. Ayon pa sa nanay ko, na ang kampong pupuntahan namin ay malapit lamang sa lugar ng mga yon. Kaya sabi niya, dalhin ko ang punyal na saway para may pangproteksyon ako kapag mapapaaway ako sa mga aswang. Araw ng Lunes ang biyahe namin papuntang Panay. Kasama ko ang 2 kong partner dahil kami lang ang napiling pinadala. Medyo kampante po ako noon. Tawagin na lamang natin silang Dan at Chris. Sila din ang mga matatapang na pulis na wala ding kinatatakutan. Gabi na kaming dumating sa kampo dahil sinundo kami ng service pagdating namin sa pier ng Dumangas. Pagdating namin sa kampo ay pinapahinga na muna kami ng aming officer, kaya nakapagpahinga kami ng maayos noon. Kinaumagahan ay maaga pa kaming nagising dahil kailangan na maghanda para sa mga gawain namin sa loob ng site. Sabi ng isang nauna sa amin na kailangan daw na maging handa kami palagi dahil hindi namin alam kung kailan sasalakay ang mga kaaway. Siya nga pala, Sir Seth. Nasa bundok po ang kampo namin. Bali may paatalan sa baba at maliit na baryo. At ang kampo namin ay nasa itaas ng bundok. At kung ikaw ang tagabantay, ay kitang-kita mo lahat ang nasa baba na mga kabahayan nun. Habang pinagmamasdan ko ang kabuuan ng lugar na yon, lumapit sa akin ang isa naming kasamahan na si Edgar. Sinabi niyang, "Buddy, alam mo, may mga gabi dito na ibang pakiramdam namin eh. Mga 5 araw na ako dito pero wala pa naman kaming naengkwentro na NPA. Pero may mga tao kaming nakikita na pabalik-balik dyan sa gilid ng kampo. Pero kung tatanungin namin, nakikidaan lamang daw. Wala naman silang mga armas." Kinahapunan, dahil nga sa babae ako ay dinatnan ako, Sir Seth. At saka malas-malasan, nakalimutan kong bumili ng gamit ko na kailangan ng isang babae pag may dalaw. Kaya wala akong nagawa. Nagpaalam ako sa officer namin na pupunta akong tindahan sa baba para makabili ako. Sinamahan naman ako ni Dan nun. Si Dan ang naging buddy ko kaya kami laging magkasama. Nung pababa na kami sa bundok, may nakasalubong kaming 3 lalaki. Medyo may edad na yung isa at halos kaedad lamang namin ng 2.
Kaya naman nagbigay ako ng pagbati nun. Magandang hapon po kuya. Taga dito po ba kayo? Tumango siya pero halatang nagulat. Kuya, magtatanong lang naman kami kung may tindahan ba dyan na pwede naming mabilhan. Oo, meron. Diretso lang kayo sa mga kabahayan. Nagpasalamat ako noon. Nang makalagpas na kami ni Dan, nilingon ko ang 3 tao pero paglingon ko, tinitingnan din pala nila kami kaya ngumiti na lamang ako sa kanila. Na kunwari ay okay lamang naman ang lahat. Pagdating namin sa baryo, wala nang paligoy-ligoy at bumili na agad ako ng kailangan ko at bumalik na kami sa kampo noon. Mga bandang 9:00 ng gabi, bigla kaming binulabog ng putok. Nagsipagtakbuhan kami at kinuha yung mga baril namin. Putok ng putok sa labas kaya tumakbo kami ng kasamahan ko at nagsiresponde at doon ay nakita ko na may tama na ang 2 naming tropa. Agad kong hinanap ang destinasyon kung saan nanggagaling ang putok na yon at napag-alaman ko na sinugod kami ng mga tulisan o yung mga taong labas. Pinaputukan namin at pinatay ang ilaw sa loob nun. Kaya medyo madilim kami. Tanging buwan ang aming karamay sa dilim. Gumapang ako palapit sa mga nakaharang na buhanging nilagay namin sa sako para makatulong na may pang-cover sa amin. Nakita kong may isang taong gumagapang palapit sa pwesto ko, kaya binanatan ko kaagad yon. Sa pulito. Nang walang ano-ano ay biglang may parang sumuntok sa tagiliran ko. Nung una, akala ko ay may sumuntok lamang sa akin pero namanhid talaga ang buong katawan ko nun. Naramdaman ko na maapdi na ito at parang may tumutulo nun. Paghawak ko, dugo na pala. Natamaan ako, Sir Seth. Napakasakit. Sumigaw ako sa kasama ko na, Chris, Dan, may tama ako. Pero patuloy ang putukan. Yun ang pinakauna kong karanasan na matamaan kaya bigla akong nakaramdam ng takot nun. Pumikit ako at nagdasal at nung dumilat ako, laking gulat ko na may tao sa harap ko. Dahil sa medyo madilim ay hindi ko namukaan kung sino yon. Pero alam ko na hindi ko siya kasama. Parang aso ang ulo niya. Ang katawan ay tao. Dahil may kamay siya, yumuko ito sa akin. Naamoy ko ito. Amoy na parang mabantot na malansa. Sino ka? Tanong ko. Hindi ito sumagot. Kinuha at pinunit niya ang damit ko. Gulat na gulat ako at sa sobra kong takot ay akala ko kung ano na ang gagawin niya sa akin nun. Pero bigla niyang hinawi ang buhok ko at itinali sa gilid ko ang napunit ko na damit. Dinilaan niya ang dugong tumutulo sa gilid ko. Yung tipong nilinis at pagkatapos na binuhat niya ako nun. Nilagay niya ako sa safe na lugar kung saan ay may humaharang sa akin na semento. Bago siya umalis, binigay niya sa akin ang mahaba kong baril. Hinawakan niya ang pisngi ko at doon, nakita ko siyang lumundag sa bakod na alambre. Napakabilis. Pilit kong dinidilat ang mata ko pero pakiramdam ko, napakasarap na lamang pumikit nun. Kaya halos nakatulog ako. Hanggang sa maramdaman ko na lamang na parang may bumubuhat na naman sa akin. Pagdilat ko, si Dan pala. Wala na akong narinig na putok nun. Lahat kami na nasugatan ay binigyan muna ng first aid. At kinaumagahan, dinala na kami sa ospital.
Mahirap kasi kung gabi kami magbiyahe papuntang ospital noon. Habang nagpapahinga ako sa ospital, binalikan ko ang nangyari. Sino ang tumulong sa akin? Anong klaseng nilalang yon? Napagtanto ko na parang taong lobo. Napadapo ako sa noo ko. Hindi ako pwedeng maniwalang may mga katulad nga nila. Yung mga ganong klaseng nilalang. Tsaka bakit niya ako tinulungan, di ba? Halos 4 na araw lamang ako sa ospital noon. Lumabas na ako at ang sabi ko, sa kampo na lamang ako magpapagaling. Dahil pag umuwi pa ako, masyado nang malayo sa lugar ko. Okay naman ako, tsaka para hindi na mag-alala ang mga magulang ko noon. Habang nagpapagaling ako sa kampo, naglalakad-lakad lamang ako sa loob noon. Nagpapainit, nagmamasid. Isang araw noon habang ginagawa ko yon, bigla akong nakakita ng isang imahe na nakatayo sa kakahuyan. Tumingin ako. Alam kong nandun lamang ito at gusto kong siguraduhin kung kaaway o sibilyan ba. Pero bigla itong nawala. Kaya umiwas na lamang ako noon. Nakita pala ako ni Dan, kaya sinundan niya ako. "O buddy, anong ginagawa mo dyan? Mabinat ka," sabi niya. Inaalalayan niya ako para makabalik sa loob ng kwarto ko. At nung magkwentuhan kami ni Dan ay sinabi ko sa kanya ang nagligtas sa akin nung gabing yon. Pero sinabi ko sa kanya na huwag niyang sasabihin kahit kanino dahil hindi naman lahat maniniwala at pagtatawanan lamang siya malamang. Baka sabihin pa na naluloko lamang kami noon. No medyo magaling na ako, mga 2 linggo na atang nakakalipas noon, may nakapagsabi sa amin sa kampo na nandun sa baba o kabahayan ang mga tulisan at naghihingi sila ng mga pagkain kaya dali-dali kaming naghanda noon at bumaba sa kabahayan. Maingat kami na nagtungo at totoo nga, naroroon sila. Gusto namin silang hulihin sa mapayapang paraan pero ayaw nila. Kaya sumiglap ang away nun sa pagitan namin. Nahirapan kami dahil may mga sibilyan kaya sigaw na lamang kami ng sigaw na dapat ay dumapa sila habang nagpapaputok dahil wala silang pakialam kung may matamaan na sibilyan nun. Paputok lang sila ng paputok. Nakita kong 3 na ang natamaan sa amin nun. Kaya tumakbo ako para makapag-cover ako sa kanila. Pero sa kamalas-malasan, may nakakita sa akin. Pinaputukan ako. Pero bago pa umabot sa akin ang balang yon, napansin ko na merong sumusunod sa akin na hinarang ang kanyang katawan doon sa bala na yon. Bumagsak ito sa tabi ko. Binakapan ko habang tinutulungan ko siyang i-cover sa gilid ng bahay. Duguan siya. May tama sa likod. Itinali ko ito sa kanyang katawan. Nang matalian ko na, agad kong hinarap ang mga kaaway at pinaputukan ng pinaputukan. At nang humupa na ang putukan ay tiningnan ko ang taong nagligtas sa akin pero wala na siya. Tanging patak na mga dugo na lamang ang naiwan. Sinearch namin ang lugar. 4 ang patay sa kalaban. 3 ang sugatan sa amin. Pero hindi naman masyadong grabe ang tama. Hinanap ko siya. Pero hindi ko talaga nakita hanggang bumalik na kami sa kampo. Naging palaisipan ko naman ang taong nagligtas sa akin noon. Swerte ko sa isip-isip ko lang. 2 beses na akong nailigtas dito. Pero sino sila, di ba? Ang natatandaan ko lang sa taong nagligtas sa akin noon, mahaba ang buhok nito. Abot hanggang balikat.
May beloy sa kaliwang pisngi. Katamtaman ng kulay. Napangiti din naman ako kahit papano. Siyempre Sir Seth, babae din po ako. Walang ano-ano ay biglang nagsalita si Danno na, "O buddy, parang naiengkanto ka dyan ah. Pangiti-ngiti ka pa. Inspired?" "Ha? Kanino ako may in love? Loko na to." Sa totoo lang sir, napahiya ako dahil isa akong seryosong tao. Hindi ako palatawa. Pag gusto ko yung tao, humihinga lamang ako tapos nagta-thumbs up. O nag-a-appear pag medyo kilala ko na. Pero ngayon, may pangiti-ngiti na akong nalalaman. Kinaumagahan, niyaya ko si Chris at Dan na samahan nila ako. Nakasibilyan kaming tatlo nun. Ang sabi ko, hanapin namin ang taong nagligtas sa akin. Siyempre si Dan medyo nagtaka at baka mapahamak pa kami nun. Pinagbilitan ko na hanapin namin. Baka napano na yung taong yon. Siyempre baka kailangan niyang dalhin sa ospital. Nako, baka kriminal yun, Scorpio. Kaya nagtatago, baka natakot. Pero sa huli, ako pa rin ang nanalo. Sumunod sila sa akin. Nagdahilan lamang kami na may bibilin at bumaba na kami sa kabayan. Pero halos lahat ng bahay doon na napagtanungan na namin pero wala silang kilalang mahabang buhok na lalaki. Sabi ng isang matandang lalaki, baka taga kabilang sapa umano. Sabi ko, sang lugar yan. Dahil gusto ko lang talagang magpasalamat o makatulong man lamang sa kung ano ang dapat gawin nun. Pero lumingali nga ang matanda at nagsabi ito na, "Ay nako Ining, huwag kayong pumunta dun sa lugar na yon. Mga gabunan ang mga tao doon." Sir Seth, hindi ko talaga alam noong mga panahon na yon kung ano ang ibig sabihin ng gabunan. Kaya nagtanong-tanong na ako habang nakikinig lamang si Dan at Chris. "Ining, ang gabunan, isang uri ng aswang na kumakain talaga ng tao. Tapos hilaw pa. Pero hindi naman lagi. Minsan lamang sa isang buwan. Di ko naman pinipilit na maniwala kayo. Pero baka madisgrasya lamang kayo doon. Pag pumunta kayo doon, mag-ingat kayo. Dito kasi sa lugar namin, hindi lamang mga tulisan ang kalaban nyo. Minsan mga ganong nilalang pa." Bumalik kami sa kampo. Pinag-usapan namin ang aming nalaman sa lugar na yon. Lumipas ang isang linggo na mapayapa at halos nakalimutan ko na ang mga nangyari sa nagdaang araw. Pero syempre, hindi ang lalaking nagligtas sa akin. Alam mo yung pakiramdam, Sir Seth, na gusto mong makita ang isang tao. At nakakainip na mga araw kaya nang umaga na yun ay kailangan kong mag-focus sa trabaho ko. Kailangan ko maghanda lagi sa gyera. Hindi madali ang buhay ng isang pulis kapag nasa duty ka o may misyon ka. Kaya noon, magja-jogging na lamang dapat ang plano ko. Habang tumatakbo, sa hindi kalayuan, nakita ko na naman ng lalaking laging nakatingin sa akin. Nagkunwari akong hindi ko siya nakikita noon. Lumibot ako sa likuran ng kampo at patuloy akong lumabas doon. Doon ako dumaan sa madamo. Gusto kong malaman kung sino siya at ano ang ginagawa niya. Na medyo malapit na ako, tumayo ako. Ikinasa ko ang baril ko at tinutok ko kaagad sa kanya noon. Bago ako nagsalita. Pero nang makita ko ang kanyang kanyuan, Sir Seth, mahaba ang buhok niya
Nakapusod ito. Sinigurado ko na hindi siya makatakbo kaya dahan-dahan pa akong lumapit sa kanya pero bigla itong lumingon sa akin. Nakita niya ako. Kaya ang nasambit ko na lamang dahil parang napahiya talaga ako noon. Anong ginagawa mo dito? Bakit lagi kitang nakikitang nakatingin sa loob ng kampo? Espiya ka ba ng mga tulisan? Diretsyong tanong ko. Ngumiti siya. Nakita ko ang beloy sa kaliwang pisngi niya. Nagkunwari akong hindi ko siya natatandaan dahil kinakabahan na ako noon. Hindi ko alam ang itatanong ko. Sabi niya, hindi. Hindi ako espiya. Hindi din ako tulisan. May inaabangan lamang ako lagi sa loob na gusto ko makita. At gusto ko makasiguradong ayos siya. Hindi ko alam ang sasabihin ko, Sir Seth. Dahil parang alam ko kung sino yung tinutukoy niya. Nanlamig ang buong katawan ko. Gusto kong tumalikod at tumakbo pero kung gagawin ko naman yon, parang hindi ako pulis, diba? Sabi ng utak ko, kaya ko to. Tinanong ko siya noon. Sinong gusto mong makita? May kakilala ka ba dyan? Umiling-iling siya. Wala umano. Pero sabay itong may binigay na tela na mahaba nun. Kilala ko ito. Ito yung balabal ko na tinali sa sugat niya. Kaya biglang may naisip ako para hindi ako mahiya. Nagkunwari ako na, nako, ikaw pala yon. Hindi kita natatandaan. Kasi maraming kalaban yon. Yun ang naisip kong sabihin sa kanya. At sino ba namang hindi natandaan yun, di ba? Akay-akay ko siya habang papunta kami sa gilid ng bahay. Tumango siya. Kamusta ka? Ba't ka umalis pala nun? Hindi kita napagamot. Sabi ko. Okay na ako. Sambit niya. Huwag kang mag-alala. Malayo yun sa bituka. Habang nakangiti ito. Meron siyang itsura, Sir Seth. Yun ang sinasabi ng utak ko. O siya, sige, salamat. Nagpasalamat din siya noon. Tumalikod na siya agad nang makita niyang may tumatawag sa akin sa loob. Narinig kong tinatawag ako ni Dan noon. Scorpio! Anong ginagawa mo dyan? Ba't nandyan ka? Delikado dyan. Nang lingunin ko ang kausap ko, wala na siya. Ni hindi ko natanong ang pangalan niya. Tinandaan ko ang mukha niya habang pabalik na ako sa loob noon. Agad naman akong sinalubong ni Dan. Sinermonan. Kaya wala akong nagawa kundi umuo na lamang ako ng umuo noon. Ang sabi ko na lang, tinitingnan ko kung anong meron doon kaya napunta ako doon banda. Kinagabihan, hindi ako mapakali. Gusto kong lumabas at magpahangin dahil ang init ng pakiramdam ko. Yung tipong bored na bored ako, Sir Seth. Gusto kong kausap ang tao na yon. Nakakagaan sa pakiramdam. Yung may bago akong nalaman sa sarili ko. Basta, parang naging iba ang personalidad ko noon. Hinanap ko si Dan at Chris. Nakita ko silang naninigarilyo sa labas ng quarter nila. Buddy! Oh, akala ko matutulog ka na. Hindi ako makatulog eh. Usap muna tayo mga buddy. Nangingi ako ng isang stick noon. Ng sigarilyo. Hindi ako naninigarilyo, Sir Seth, pero nang gabi na yon, gusto ko lang makipagsabayan sa gawaing lalaki dahil naninibago ako sa sarili ko. Humitit ako ng dalawang magkakasunod. Bumuntong hininga. At napansin kaagad ni Dan yon.
Si Dan kasi yung palagi kong kasama kaya medyo alam niya ang timplada ko. Oh, parang may problema ka ata. Siguro iniisip mo yung tumulong sa'yo, no? Yung aso ba o yung tao? Umagikik ng tawa si Chris. Oh, wow! Ano? In love ka na? Kanino? Sabi ni Chris. Nako, kung ganon, natuklasan mo na babae ka talaga. E di pwede ka nang ligawan. Tawanan ulit sila nun. Loko, sambit ko na natatawa na rin talaga ako. Napalingon ako sa gilid ng bakod. May anino akong nakita at bigla itong tumakbo palayo kaya sinundan ko ng tingin yon. Napansin kagad ni Dan. O ano yon? Sinong tinitingnan mo doon? Humiling ako at sinabi kong wala. Matulog na muna tayo. Kinaumagahan, may natanggap ulit kami galing sa informer namin na may mga taong labas na gumagala sa kabilang sapa. Kaya naghanda ang aming team na sa gabing yon, pupuntahan namin ito. Gusto ko ang misyon na ito, sa kadahilan ng gusto kong malaman kung ano ang meron sa kabilang sapang yon. Dahil nga sa sinabi ng matandang lalaki na sa baryo, na hindi lamang mga tulisan ang meron doon o ang makakalaban namin, kundi yung mga tinatawag nilang gabunan. Mas gusto ko pang makita sa akto ang sinasabi nilang gabunan kaysa sa mga tulisan na lagi naman naming nakakasagupa. Oras ng alis namin. Time check. 7:00 ng gabi. Handa na kaming lahat. Paakyat ang lugar na yon at medyo matarik. Kaya dahan-dahan ang aming galaw. Kasama namin ang 2 scout ranger na si Officer Renato Gamboa at Sir Edwin Buenafe. Sila yung pinadala sa kampo na maging leader namin dahil sa marami na silang karanasan. At masasabi nating mga mabagsik na sila sa labanan. At magaling talaga na mga officer yon. Pagdating namin sa may sapa, medyo kinabahan ako. Kasama sina Dan at Chris nun. Dahil sa iba ang pakiramdam namin. Yung tipong halong mainit na medyo malamig. At idagdag pa yung amoy na hindi mo malaman kung anong klaseng amoy. Parang malansa na mabantot. Nakita kong sumenya si Sir Edwin na may tinuturo sa unahan. Kaya naghanda kami nun. Pero laking gulat namin nang sumigaw ang isang kasamahan namin na tila kinakaladkad ang boses niya. Nagkagulo kami. Hanggang may nagpaputok. At dali-dali akong nag-cover sa puno. Magkadikit kami ni Buddy Dan. Nagtanungan kami kung ano yon. Isa-isang nagpaputok ang mga ito. Hanggang narinig ko na sumigaw si Chris na, "Hindi tao to! Hayop sila!" At nakita namin ni Dan na tumatakbo pabalik si Chris papunta sa amin. Sinalubong siya ni Dan. Ako naman ay gumapang sa kanila dahil gusto kong makita ang lahat pero hindi ko akalain na bigla na lamang may humawak sa paa ko. Hinila nila ako pero nakahawak ako sa may ugat-ugat ng kahoy. Laking pagtataka ko nang bigla na lamang silang naging dalawa. Dalawa silang nag-aaway nun. Hindi nagsusuntukan yung humahatak sa paa ko at yung isa pang nilalang. Pero alam kong nag-aaway sila dahil naririnig ko yung angilan nilang dalawa.
Nagbabaga ang kanilang mga mata. Hindi ako makapagsalita sa oras na yon. Sigaw ng sigaw si Dan at Chris na hinahanap ako kung saan ako pero hindi ako makasagot. Dahil natatakot ako na baka makita ako ng dalawang hayop na nag-aaway. Hanggang sa merong nagpaputok sa dalawang nag-aaway na to. Nakita kong tinamaan ng isa, bumulagta, at ang isa ay tumalon papunta sa akin. Walang ano-ano, binuhat ako na parang napakagaan ko lang. Para bang nagbubuhat lamang siya ng sakong walang laman. Takbo siya ng takbo habang pasan-pasan niya ako noon. Sigaw naman ako ng sigaw na halos maubusan na ako ng boses noon. Pababa sa bundok ang takbo niya. At naramdaman ko na malapit na kami sa kampo noon.